Isang mag-asawang mukhang ordinaryo sa paningin ng kapitbahay. May mga anak, tahimik, simpleng namumuhay. Pero sa likod ng kanilang mga tahanan, may nakabaon na sikreto. Isang sikreto na mabubunyag lamang matapos barahan ng laman ng tao ang isang kanal. At nang hukayin ng pulis ang kanilang bakuran, isa-isa nilang natagpuan ang mga bangkay ng mga sanggol. Ito ang nakakakilabot na kwento ni na John at Sarah McKean. Ang mag-asawang naging mukha ng isa sa pinakamadilim na baby farming cases sa Australia. Noong huling bahagi ng 1800s sa Australia, laganap ang tinatawag na baby farming. Isang sistema kung saan may mga taong tumatanggap ng mga sanggol kapalit ng bayad. Karamihan ay mula sa mga batang ina na hindi kayang alagaan ang kanilang anak. Sa papel, parang pagtulong. Pero sa likod nito, may ilan na ginawa itong negosyo at minsan isang bangungot. Isa sa mga pangalan na pinakanatatak sa kasaysayan ng Australia ay sina John at Sarah McKean. Mag-asawa, may sarili ring mga anak, at sa paningin ng iba, karaniwang pamilya lamang. Ngunit matapos maaksidente si John at mawalan ng kakayahang magtrabaho ng maayos, kinailangan nilang humanap ng ibang pagkakakitaan. Dito sila pumasok sa baby farming. Sa simula, walang naghinala. Tumatanggap sila ng mga sanggol mula sa mga ina kapalit ng pera para sa pag-aalaga. May regular na bayad. May usapan. May pangakong aalagaan ang bata. Pero hindi alam ng mga magulang na maaaring hindi na nila muling makita ang kanilang mga anak ng buhay. Noong 1892, isang 18 years old na dalaga na nagngangalang Amber Murray ang desperadong naghahanap ng taong mag-aalaga sa kanyang sanggol na si Horace Murray. Hindi niya kayang buhayin ang bata, kaya naglagay siya ng advertisement. At doon sumagot ang pamilya McKean. Nangako silang aalagaan ang sanggol. Tinanggap nila si Baby Horace kapalit ng 10 shilling bawat linggo. Nagbigay pa si Amber ng paunang bayad at naniwala siya na magiging ligtas ang kanyang anak. Pero matapos dalhin ang sanggol, nagsimula na ang mga dahilan. Sa tuwing gustong makita ni Amber ang anak niya, laging may palusot, may sakit daw, hindi pwedeng makita. Nasa ibang lugar, hanggang sa isang araw, sinubukan niyang puntahan ang address na ibinigay sa kanya. Pero wala na ang pamilya McKean. Lumipat na sila at doon, hindi na niya muling nakita si Baby Horace. Ngunit mas malala pa pala ang katotohanan. Noong October 11, 1982, isang trabahador ang naglilinis ng baradong underground drain sa isang bahay sa Burren Street, McDonald Town. Habang inaayos niya ang bara, may napansin siyang kakaiba sa loob ng kanal. Hindi basura, hindi putik, kundi labi ng sanggol. At hindi lang isa, dalawa. Agad na ipinatawag ang pulis at doon nagsimula ang investigasyong yumanig sa buong Australia. Sinundan ng mga investigador ang records ng mga dating tinitirhan ng pamilya McKean. Isa-isa nilang hinukay ang mga bakuran ng mga bahay na kanilang nilipatan. At habang tumatagal, mas lalong nagiging nakakatakot ang natutuklasan. Sa kabuuan, mahigit 12 bangkay ng sanggol
ang nahukay mula sa mga lugar na minsang tinirhan nila. Mga sanggol, nakabaon sa bakuran. Naniniwala ang prosecution na ganito ang kanilang ginagawa. Tatanggap sila ng bata kapalit ng pera. Katapos, papatayin ang sanggol. At patuloy pa rin kukuha ng bayad mula sa mga magulang gamit ang panlilinlang. Isa sa mga natukoy ay si Horace Murray na nakilala sa pamamagitan ng damit na kinumpirma mismo ng kanyang ina. Noong March 1893, umabot sa korte ang kaso at mas lalong naging mabigat ang lahat dahil maging sariling mga anak ni na John at Sarah ay tumestigo laban sa kanila. Sa korte, isinalaysay ang mga nakita nila, ang mga damit, ang mga sanggol, ang mga pangyayaring hindi nila malimutan. Isa-isang inilatag ng prosecution ang ebidensya at habang tumatakbo ang paglilitis, nagulat ang buong bansa sa lawak ng krimeng ibinunyag. Sa huli, parehong nahatulan ng guilty sina John at Sarah Mackin sa pagpatay kay baby Horace Murray. At bago ibaba ng hukom ang sentensya, nagbigay siya ng mga salitang naging bahagi ng kasaysayan ng Australia. Sinabi niya, "Kumuha kayo ng pera mula sa ina ng batang ito. Nilinlang ninyo siya sa mga pangakong wala naman kayong planong tuparin at matapos kitilin ang buhay ng bata, inilibing ninyo siya sa inyong bakuran na parang bangkay ng aso at dagdag pa niya na ang mga bakuran ng mga bahay na kanilang tinitirhan ay naging tahimik na ebidensya ng kanilang ginagawa." Tinawag niya itong isang impyernong negosyo ng pagpatay sa mga sanggol kapalit ng pera. Pareho silang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Ngunit kalaunan, nagbago ang hatol kay Sarah. Ang death sentence niya ay binaba sa habambuhay na pagkakakulong. Si John Mackin ay binitay noong August 15, 1893 sa Darlinghurst Jail. Si Sarah naman, nanatili sa kulungan sa loob ng halos 2 dekada. Noong 1911, nakalaya siya sa parol matapos ang petisyon ng kanyang mga anak. At noong 1918, namatay siya sa New South Wales. Pero kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawala ang bigat ng kanilang pangalan sa kasaysayan. Hanggang ngayon, ang kaso ni na John at Sarah Mackin ay nananatiling isa sa pinakamadilim, pinakakakilabot, at pinakamasakit na criminal cases. Isang kwento ng kasakiman, panlilinlang, at mga inosenteng buhay na ipinagpalit para sa pera. At ang tanong na iniwan nito sa kasaysayan, ilang sanggol pa kaya ang hindi na kailanman natagpuan?